Okay, good morning, good morning, good morning, and more earning mga kaigsunan. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando Montero ay nagbabalik. Mas maayo pa ta sa buntag mga kaigsunan na tungod kay kita ang pinaka maayo nga nilalang sa atong Ginoo. O welcome sa ato ang munting programa. O naa ta sa ika 85 nga hugna sa obahin sa the main theme, the gospel of the kingdom. So, shout out sa tanan nga mga kaigsunan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Check your time at exactly 9:13 in the morning. Pilipinas Standard Time. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, ato nasab nga i-focus ang atong una-una kasing-kasing alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. O kini ato ang subject karon na sa Cebuano pa ang tao nga tapulan. Mao na subject nato karon mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, ang tao nga tapulan. O dinhi atong masubay sa Biblia kung unsa ang mga comment, kung unsa ang mga advice o mga information mahitungod sa kaning mga tapulan o kining mga kugihan mga kaigsunan. So, gusto nako nga i-focus ang ato ang pagtuon na dinhi sa tawo nga tapulan unsa may makuha ning taong tapulan higala igsoon. Kining taong tapulan na naapod ni siya balay, no? Naapod ni siya uma, no? Og naapod ni siya pangandoy higala igsoon. Pero nganong na-consider siya o gideclare sa Biblia nga tao nga tapulan, no? So sugdan na nato og pag subay-subay mga kigsunan, dili kay subay-subay, subayin gid nato kung unsa ang naa sa Bible o unsa ang angay natong pick upon nga instruction sa Ginoo aron nga dili ta makarga sa pagka tapulan. So hinaot nga dili ninyo ibalhin o good morning po Philplex, Phillex. Good morning dia sa imuha bunso, no? You are still watching now o ayaw scroll, ayaw biya kay mura ni nga mensahe. O balikan nato mga kaigsunan, ang taong tapulan naa ni siya ay balay, di ni siya mapansin nga tapulan siya kina may balay na apod siya uma. Ug naapod siya pangandoy higalagson, no? Pero atong susihon kung unsa ang comment sa Dios o unsay judgment sa Dios o basin bayag nakarga pud ta niini nga mao nga sitwasyon. Nauna sa tanan, ang Biblia mo ato ang tagaan og basihan sa Proverbs chapter 13 verse 4 matud pa dinhi, ang kalag sa tapulan nagatinguha og siya walay bisan unsa, apan ang kalag sa makugihon mahimong matambok. Proverbs 13 verse 4. So naa siya pangandoy mga kaigsunan, no? Ang kalag sa tapulan nagatinguha og siya walay bisan unsa. Puto bra sa pangandoy, no? Tungod kay wala say pagkugi. So mo na ato makuha sa Proverbs chapter 13 verse 4. Dugang pa sa Proverbs chapter 10 verse 4, mahimong kabos ang magabuhat uban ang usa ka kamot nga tapulan. Apan ang kamot sa makugihon makapahimong adonahan. So atong makompare dinhi nga kung ang tao kugihan mahimong mag-uswa gayud siya higala igsoon. Dili siya ihatod sa pagkakabos. You see? So, dugang pa sa Proverbs chapter 12 verse 24, ang kamot sa makugihon magadala og pagbulutan, apan ang tapulan igabutang sa usa ka mabugat nga buluhaton. So, mo na nga kung mo trabaho ning tapulan ning gala igsoon
kung ako'y manager o kining supervisor nya, bantayan lang ang supervisor bantayan lang, so tingala ka, ibutang na siya sa mabugat nga trabaho tungod kay sige ra tulog-tulog. Proverbs 19:24, dugang pa ang tapulan magalubong sa ihang kamot diha sa pinggan o dili magala niini pag-usab nganha sa ihang baba. Pastilan, maskin ang pagkaon nga isubok na sa imong baba, dili na makahimo tungod kay wala na stamina siguro ni kay sige ra og tulog, no? Pabaklayon og mubo lang nga baklayonon na halos na makuyapan tungod kay sigig katulog man kining taong tapulan, sigig tulog ni, no? Matod pa rin is Proverbs chapter 20 verse 4, ang tapulan dili modaro tungod sa panahon nga tingtugnaw. Busa siya magapakilimos sa ting-ani o walay maiya. So, ilhan mo taong tapulan kay daghan kay ni siya alibay, no? Dili modaro kay tingtugnaw, imbis kay nindot kay idaro kay tingtugnaw dili kapuyo ng karabaw, daghan siya alibay. Sige kag bukot og lokob sig tulog, no? Nana ato mabasa niya taud-taud. Proverbs 24 verse 30, ako miagi duol sa uma sa tapulan og sa kaparasan sa taong walay salabutan. So di ba na ay uma po ning tapulan, pero unsa may imong gispektar og pag-analyze sa taong tapulan kanang uma ana gina perting bagnota gina, no? So naa siya uma pero perting bagnota tungod kay tapulan lagi. Proverbs chapter 22 verse 13, ang tapulan magaingon, adunay usa ka leon sa gawas, ako pagapatyon diha sa kadalanan. Pastilan. Pating brayta ning taong tapulan ning galagson, daghan kayo rason. Murag pating daghan naging problema gyud nga di makayan. Naagi say daghan kayong mga alibay. Pero ang nagudyok ana, dili siya makugihon, no? Mo na daghan kayong sangil, daghan kayong mga alibay. Nanay mga opportunity pero gipalabay sa taong tapulan mo na mga kaigsunan. So dugang pa Proverbs 31 verse 27, siya magasudong og maayo sa mga paagi siyang sulod balay og dili mukaon sa tinapay sa pagkatapulan. Kini gi-address ni sa mga asawa nga matutom, mga asawa nga kugihan, mga asawa nga kining gitawag virtuous woman. So dili siya mutugot nga mukaon sa tinapay nga sa pagkatapulan sa tupa kugihan kining pagkaasawa, no? Matod pa sa Proverbs chapter 31 verse 27. Siya magasudong og maayo sa mga paagi sa ihang sulod balay. So dili pud siya sigig suroy-suroy, di sigig nang gitawag sigig panabi, no? Dili ihag yung gisudong kung sulod panimalay o kugihan ni mga kaigsunan, no? Dili ni palatulog nga pagkaasawa. Proverbs chapter 6 verse 6, o mo na advice sa Ginoo sa mga taong tapulan, umadto ka sa ulamigas, ikaw nga tapulan, palandunga ang iyang mga dalan og magmaalamon ka. So mo na advice sa Ginoo sa mga taong nagtinapulan, no? Mamalandong ka sa lamigas, na sila preparasyon o kuan sila, ugyon sila, nagprepare sila samtang wala pa ang ulan o wala sila leader pero dili lisod kayo sila i-unite. So mo na mga kaigsunan, adunay mga tag-as nga panglantaw, nga gagmay kanyang utok, mga lamigas biya na, no? So mainsulto tang tao nga kung magtinapulan ta. Wala dugang pa sa Proverbs chapter 6 verse 9, unsa ang kadugayon nga ikaw matulog o tapulan? Ano sa ka mubangon gikan sa imong pagkatulog? Agoy pagkapaita. Mao dining, no? Nga ihatod sa kalisod sa kawaladon kining taong tapulan kay mahilig ginay siya og tulog, no? Sige og practice og kamatay. Wala nga walay stamina, bisan pag hungit na lang siyang baba, kapoy na, kay sige ra og tulog, no? Muna
Dugang pa dinhi sa Ecclesiastes chapter 10 verse 18, tungod sa pagkataspukan o pagkatapulan ang atop mahugno, ug ang tungod sa pagkatapulan sa mga kamot ang balay magatulo. Pastilan. Mailhan na ini mga taong tapulan kay mahugno ng atop sa iyang balay niya. Tulo dili di kahimo sa pag-repair. Sige ra tanga, sige ra og hulat unsay mahitabo, no? Mo na ang mga taong tapulan, mga kaigsuonan. So ako lang ikasulti gamay, no, kanang mga programa sa gobyerno karon kay naay mga ayuda mo na naka-spoiled sa mga taong tapulan. O palakpakan po nato na sila, no? Palakpakan po nato kay nag-ayuda baya, pero ang epekto dili na manarbaho tungod kay sigirag hangad, sigirag salig sa ayuda sa gobyerno, no? So pabor sa mga taong tapulan, no? Kaya ang gobyerno ilahang huthutan pag-ayo mga kaigsunan, pero ang sugyot sa Ginoo dili ingon ana ang dapat himuon sa tao kay mainsulto ta sa lamigas. Kay ang lamigas gakugi, ga-prepare, no? Samtang layo pa dili lang kay usa pa mo trabaho kung wala nay bugas, sa pamulihok ug anay kaunon. Ang lamigas ga-prepare mga kaigsunan, no? Unya ang New Testament nga sa panahon pa ni Pablo, kabalo gid sila kung unsa ang instruction sa Ginoo aron magmauswagon ka, magkugi gyud. Nya kaning taong tapulan pait kay na kay layo sa mga panalangin o dili kuno pakanon. Mo ni order sa Ginoo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, kay bisan diha pa kami uban kaninyo, kini ginasugo namo kaninyo, kung kinsa ang dili buot magbuhat, dili usab siya makakaon. Mo na giingon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Ang taong dili mo trabaho, dili pakanon. Mo na nga kilimos na lang gid siya o nya wa puy iyang maiya, no? Nya kutob na lang siya sa pagtinguha. O nya pangandoy na siya pangandoy, na siya dream sa iyang kinabuhi. Bangungot ang iyang dream, dili dreams becomes true, no? Mo na mga kaigsuonan. So dili lang kutob ang akong mensahe o ginaot nga naamoy daghang napupo ug nakuha. O shout out day Jima Horulan, padayon sa imong pag-watch, no? So dili di ay basta-basta dai ning taong tapulan, naapo din ni say uma, naapo say balay, nya naapo ni say pangandoy. Pero it is sad to say nga naa say balay, tulo di siya makahimo pag-repair kay tapulan lagi. Hantod nga nahugno ng iyang atop. Naapo ni siya ay uma, pero perting bagnota ang uma, no? Dili mo daro sa panahon ting tugnaw kay daghan kayo mga alibay. Nya naapo ni siya mga ambisyon na siya mga pangandoy sa kinabuhi, pero kutob lang sa pangandoy ug walay maiya. Mo na ipaborito na kong bersikulo of Proverbs 13 verse 4, ang kalag sa tapulan nagatinguha. So naagit siya tinguha, no? Og siya walay bisan unsa, apan ang kalag sa makugihon mahimong matambok. Pating tambuka higalag soon kay kugihan nga tao og nagapanubra na ang iyang pagkaon para sa iyang sarili. So maka-extend pa siya og hinabang sa isi kaingon tungod kay kugihan man, no? Pero kining tawag nga tapulan mahimong kabos matupas Proverbs chapter 10 verse 4. Mahimong kabos ang magabuhat ug uban ang usa kamot nga tapulan, apan ang kamot sa makugihon makapahimong adunahan. Wala nga akong i-challenge sa mga taong tapulan, oy, undang na mo sa iyong pagtinapulan aron nga magmooswagon ang inyong kinabuhi. Ay sigig tulog, ayo sigig daghag alibay, no? So naana gidulit na sa iyong atubangan ang mga opportunity, mga privilege. Sung gabi dayon ayo palabya higalag soon. Daghan kayo og alibay ning mga tapulan, no? Di siya mudaro kay naay tugnaw, di siya mogawas sa pagtrabaho kay naay leon, no? Daghan kay siya. Pati bright man daw ning taong tapulan higalag soon, bright kayo.
bright kayo mo mangita og alibay, no? Muna mga kaigsunan. So igabutang siya sa pigado nga kahimtang. Kay mao may maingon res Proverbs 12 verse 24, ang kamot sa makugihon magadala og pagbulutan. Oh. Kining taong kukihan ibutang sa leadership, no? Apan ang tapulan igabutang sa usa ka mabug-at nga buluhaton. Sige ra manggug tulog di. Mo trabaho lang og naay magtan-aw di ibutang siya dito sa mabug-at nga buluhaton, pero kaning kugihan nga tao, no? Di siya pwedeng magsige ra katulog. Ibutang siya sa kanang gitawag nga mag-leader, no? Pagbulutan. Ang kamot sa makugihon magadala og pagbulutan. Siyempre, daghan kag kwarta eh. So, imo na sugo-sugo ng tapulan. Okay, daghan magkakwarta. Nya, putbulo nimo ng tapulan nga magtrabaho. So, pagbulutan, naa kay pagbulutan, naa kay authority. Pero kining taong tapulan na suguon tapulan pagyod, di pagid ipakita yang pagkugi. So, di siya mahuas diha, no? Ibutang noon sa mabugat nga buluhaton, no? Grabe na gining nas Proverbs 19:24, oh. Bisan sa pagkaon na lang bugat na kayong kamot pagkungit sa iyang baba, no? Nagikapoy. Tulog na pod. Sige tulog, no? Nagingon nila nga sig katulog, practice og kamatay. Grabe tulog gabi, tulog adlaw, no? Wala mga kaigsunan. So, hinaot nga doon na mo nakuha o kini pasahin ni sa Biblia, dili ni ako o reminders lang ni, no? Aron nga dili ta maignorante o maningkamot ta mao man ginangingon sa Ginoo nga ang ganang pagkugi sa tao ug ang awa o kaluoy naa sa Ginoo. So hinaot nga naamoy napupo ug naamoy nakuha, no? Sa ato ang vlog karon, ang kining gitawag nga atong subject ang tao nga tapulan. So wa na pasabot nga ako ang gi-subject magtinapulan ta, kundi ganahan lang ko mo subject nga ingon ana. Ang wapon ta nga subject ang taong kugihan. So di naman angay tagdo na kay kugihan nga tao. Kaning focus ta ning taong tapulan. Wa gid ay nay maani, no? Wala gid nay madawdaw. Og ihatod gid nay sa pagkalisod, no? Tungod kay dili pud siya pakanon sa Ginoo kay nagtinapulan, no? Nagingon sa 2 Thessalonians 3:10 nga ang dili mo trabaho, dili pakanon. So layo sa mga panalangin ning taong tapulan, no? So ang last option niya, last recourse niya, magpakilimos lang. Sige re pakilimos, sige re pangayo, no? So mo na tagaan og kanang responsibility, dili mo dawat kay tapulan lagi. Daghan kayong mga tao nga ingon ana, no, enjoying the benefits and privilege without receiving the responsibility. Gusto nila dawat lang limpyo, no? So ang Ginoo, maski ang Ginoo di siya ganahan ana pod, no? Ora nga magkugi ta higalayson. Sa hinapos ang mensahe atong ipakita ang atong pagkakugihan, no? Nga naatay perseverance, naatay pag-antos, dili kanang magkuan god, naatay gitanom ba? Kay kaning magtanom god, dili man na human imong tanom anihon nimo dayon, no? Muantos gid ka paghulat sa termino ni ana. Usa ka po kag bukid, dili po naingon nga naabot dayon ka dito sa tuktok, no? Di po pwede nga i-shortcut, no? Mo na mga kaigsunan nga akong pambit sa inyo, ha. So time will come kung naa kay itanom, naa kay anihon, no? Dili lang kay trabaho lang ka kay naay kondisyon, no? Di ka mo trabaho walay kuan, ana magining tao, no? Naa magay kondisyon, pero dili sa tanan nga mga paglihok nato mo ani lagi ta dayon. Kay ang principle man gud sa kining tabangan sa Ginoo, kining taong kugihan, no? Maski walay kapalit, nagkugi siya, so
gikwinta mangyapon na sa Ginoo. Yan pakita sa Ginoo nga wa siya nagtinapulan, so gikwinta gyapon na sa Ginoo. So nakita sa Dios nga iyang gikagat ang principle sa kanang pagtanom ug pag-ani. So naa gyud siya pagtiyaga, no? Na sa iyang mga pag-antos, na sa iyang mga pagpailob. Muna nga ganahan ang Ginoo niya na nga tao. So ibutang na siya sa pagbulutan. Di na siya ibutang adtong sigira o sugo-sugoon kay tapulan, no? So actually naagi programa ang Ginoo niya na naay maghari og naay giharian. So wala mga kaigsunan, di na maging mutugot ang maong kaygayonan. Murag naubos na magyud ang akong oras. So kinahanglan ining maubos nga lagad magaingon na daghang salamat o God bless your heart. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo. God willing.